Kinabahan ng husto si Ocean nang sunod-sunod na katok ang kanya narinig mula sa labas ng kanyang bahay. Alam naming nandyan ka, kaya harapin mo kami. Sabi ng malalim na tinig ng lalaki mula sa labas ng pintuan. Ang lalaking ito ay ang inutangan ni Ocean na hindi pa niya nababayaran hanggang ngayon. Bumuntong hininga muna siya ng malalim at lumapit sa pintuan. Binuksan niya yon at bumulaga sa kanya ang tatlong lalaki. Isang leader at ang dalawa'y utusan nito. Nakangisi pa ang tatlo habang nakatitig sa kanya. Pasensya na kayo at hindi ako nakapagbayad kaagad. Pero sisiguraduhin ko namang makakapagbayad na ako sa susunod na linggo. Pangako yan. Mahinahong paliwanag niya. Ganyan na ganyan din ang sinabi mo nung nakaraan pero wala naman dumating. Sambit ng isa na nakasuot ng pulang tuxedo. Hindi yata naiinitan ang mga ito at nakaganoon pa ng porma. Ito ang leader sa tatlo. May katandaan na rin ito. Naipaliwanag ko na naman sa inyo tungkol doon, di ba? Kailangan ng kapatid ko ng pera para sa tuition niya. Sinabi ko na sa inyo na hindi siya makakapag-enroll kung hindi siya makakapagbayad. Oo na. Huling punta na namin dito para sa bagay na yan, miss ha. Sa oras na hindi ka makapagbayad sa susunod na linggo, siguradong wala ka nang magagamit pa sa bahay mo. Tinalikuran na si Ocean ng mga ito, kaya muli niyang isinarado ng mabilis ang pinto. Kaagad niyang tinungo ang kanyang aparador at doon kinuha ang ilang buwan niyang pinag-ipunang pera. Napabuntong hininga na lang siya nang unti-unti na yung binubuksan. Binilang niya ang pera at hindi pa rin yun sapat para mabayaran ang utang niya. Ang sisweldohin niya kasi ngayong buwan ay ipambabayad niya sa inuupahang bahay. Kailangan na niyang magbayad dahil baka mapaalis siya. Ang mga gamit nga niya ay halos di masina ng mga naniningil sa kanya. Nagkasakit kasi ng malubha ang ama niya, kaya siya napilitang umutang sa loan shark. Malaki-laki rin ang binayaran ni Ocean sa ospital, kaya malaki-laki rin ang inutang niya. Tuition pa ng mga kapatid niya. Kaya hindi na talaga siya makaahon-ahon. 27 years old na siya pero pamilya pa rin na nasa Mindanao ang prioridad niya. Pagka-graduate ng high school ay nakipagsapalaran na siya sa Maynila para magtrabaho. Wala naman kasing ma-applyan sa lugar nila kundi pagsasaka. Sa ngayon ay may regular job siya bilang waitress, pero kailangan niya ng isa pang sideline para makabayad sa loan shark. Diyos ko, huwag niyo po akong pababayaan. Kailangan ko po ng tulong niyo. Sana'y makaraos ako sa mga problemang kinakaharap ko ngayon. Panalangin niya. Muli ay bumuntong hininga si Ocean. Dobling banat ng buto ang gagawin ko, nang sa ganun ay makalikom kaagad ng pera. Mahinang wika niya. Kinabukasan ay naglibot-libot si Ocean sa mga naglalakihang building sa Maynila. Nagbabaka sakali siyang may mahanap na ibang trabaho bukod sa pinapasukan niyang restaurant. Buti na lang at day off niya ngayon. Pumasok siya sa isang butik. Magtatanong siya kung naghahanap ba ang mga ito ng trabahante. Good morning, ma'am. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Nakangiting bati ng babaeng empleyado sa kanya. Bala ko po sanang mag-apply ng trabaho. May bakanteng trabaho pa po ba kayo dito? Naku ma'am, katatapos lang po ng hiring namin dito kanina. Ganun po ba? Sayang naman. Sige po, salamat. Nang makalabas na ng butik si Ocean ay napadako ang kanyang mga mata sa isang kumikinang na bagay. Isang gintong relo na nakapatong sa upuan sa labas ng butik. Lumingon-lingon muna siya sa paligid bago ito nilapitan. Kinuha niya yon at namangha sa ganda at kinang nito. Halatang mamahalin ito. Mukhang ito na ang sagot sa aking problema. Bulong niya. Ngunit pinangunahan siya ng pangamba at takot sa kanyang naisip. Hindi pwede. Hindi akin na bagay na yun. Hindi ko yun pwedeng kunin. Sabi ng kanyang konsensya. Akma na siyang babalik sa butik para sana ipaalam ang tungkol sa relo. Nang isang baritonong boses sa kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Aha, there you are. Ang kumuha ng aking relo. Bintang ng lalaki sa kanya. Mabilis na nilingon ni Ocean ang nagsalita. Isang gwapo at matipunong lalaki ang nakita niya. Nakasuot ito ng puting long sleeves na naka-roll up hanggang sa siko nito. May bilugan itong mga mata, matangos na ilong at mapupulang mga labi. Anong sabi mo? Kumuha ng relo mo? Heto ba? Sunod-sunod na tanong ni Ocean sa lalaki. Yes, ikaw ang kumuha ng relo ko. Kanina ko pa yung hinahanap, kinuha mo pala. Alam mo namang isang krimen ng pagnanakaw, hindi ba, miss? Ano? Anong pagnanakaw?
Narinig mo ba ang sarili mo? Wala akong ninakaw, sir. Nakita ko lang to rito kaya pinulot ko. My name is Skyler, the owner of that watch. And of course, walang kriminal na umaamin ng kasalanan niya. Tama ba ako? Paano ko naman kasi aaminin ng isang bagay na hindi ko naman talaga ginawa? Nakita ko lang ang relong yan at bala kong ibigay sa staff sa loob ng butik. Huwag ka na magpaliwanag pa, miss. Alam ko ang mga kagaya mo. Sabi ni Skyler sa kanya at hinila siya sa mga kamay papalapit sa isang sasakyan. Saan mo ba ako dadalhin, lalaki? Kanina pa nagtatanong si Ocean kay Skyler, pero hindi man lang ito sumasagot. Kapag ako nainip, talagang uuwi na ako. Then that proves na may kasalanan ka talaga kapag ginawa mo yan. Seryoso nitong saad sa kanya. Wala nga kasi akong kasalanan. Bakit maayaw mong maniwala? Nahuli ka na nga sa akto, nagmamaang-maangan ka pa. Paniwalaan mong gusto mong paniwalaan. Bahala ka na sa buhay mo. Pasok. Utos ni Skyler sa kanya na nakatingin sa pinto ng kotse. Ayoko nga. Tanggi niya. Natatakot siya at baka kung saan siya dalhin ng lalaki. Pasok sabi eh. Isa ba tong modus? Kidnapper ka, no? O baka rapist? What? Hindi ako kidnapper at lalo nang hindi ako rapist. Kung ayaw mong makulong, manahimik ka na lang at sumunod, miss. Modus mo nga to. Na kunwari, ninakaw ang relo mo. Pero ang totoo, kayo lang din ang naglagay niyan sa kung saan para ipang blackmail sa kapwa nyo. Tapos susunod sa iyo ang kawawang biktima nyo at papapasukin mo sa kotse. Tapos sa oras na makapasok ng babae, patutulugin na ninyo ang biktima at ibibenta o gagahasain. Tama ako, hindi ba? Mahinang natawa si Skyler sa sinabi niya, kaya nainis siya at napakunot ang noo. You're watching too much movies, miss. Kaya nababahira ng dumi ang isip mo. Bakit? Totoo naman ang mga sinabi ko Kontra niya dito. Papasok ka o ako mismo magpapasok sa'yo sa kotse ko? Mamili ka. Walang nagawa si Ocean kundi ang sundin ng utos nito. Pumasok siya sa loob ng sasakyan ng lalaki. Sumunod ito. Harold, nandito ng babaeng nagnakaw ng relo ko. Tura ni Skyler sa lalaking nasa driver's seat ng sasakyan. Wala nga sabi akong ninakaw Sigaw ni Ocean kay Skyler. Kanina pa siya naiinis sa lalaking ito. Panay ang bintang sa kanya, hindi naman talaga din totoo. Manahimik ka, miss. Nasaan ang relong ninakaw mo? Oh, yan na yung lecheng relo na yan. Isaksak mo sa baga mo. This watch is important to me. Wala akong pakialam. Kung hindi ka ba naman burara, hindi mo huhubarin yan sa braso mo at iiwan kung saan-saan. Burara? What's burara? Ano pa? Di walang pag-iingat sa gamit. Sabihin mo nga, paano nangyaring pakalat-kalat yan Because I don't wear it. Dinadala ko lang to sa bulsa ko. Nahulog sa bulsa ko nung umupo ako sa pinagkunan mo nito. O baka naman dinukot mo to o nang kasama mo. Nagbanting ang tenga ni Ocean. Gago ka pala May magnanakaw bang nagbabalik ng gamit sa may-ari? Binalik ko na nga, di ba? Kaya pwede na ba akong umalis, Inis na sagot ni Ocean. Ayaw na niyang magtagal pa sa loob ng sasakyan ng lalaki. Nope, hindi pa tayo tapos. Lalong nainis si Ocean. Teka nga lang, wait. May tanong pala ako sa'yo, Mr. Bintangero. Sigurado ka bang sa'yo ang relo na yan? O nagsisinungaling ka lang? Are you saying na sinungaling ako? Kasasabi ko lang, di ba? Sige nga, sabihin mo. Paano naman ako makakasiguro na sa'yo nga ang relo na yan? Bahagyang lumapit si Skyler kay Ocean at ipinakita ang likurang bahagi ng relo. Here, look. Written at the back is my initials. So it means this is mine. Tiningnan nga ni Ocean ang nakasulat doon. SGCM. And so what? Wala namang totoong pangalan mo. Anong ibig sabihin yan, Brand ba yan ng relo? Naguguluhan yan tanong kay Skyler. Sinabi ko na sa yung initials ko yan, di ba? Initials ng name ko. Skyler George Cali Melendez. Customize yan at sa buong mundo, ako lang ang mayroon yan. And do you know how much is this? This is worth 20 million. Mas mahal pa to sa buhay mo. Yabang naman ito. Di ikaw na may ganyang relo. Irap niya sa lalaki. Hindi ako nagmamayabang. Sinagot ko lang ang tanong mo sa akin, miss. Whatever. Aalis na ako.
Total nasa yun na naman yung 20 million mong relo. Sabi ni Ocean at takmang lalabas ng kotse ni Skyler nang pigilan siya nito. Hindi pa tayo tapos mag-usap, miss. We'll have a deal. Sabi nito na napanganga sa kanya. Ano? Anong deal ba yung pinagsasasabi mo? Pasigaw niyang tanong na kinainis na yata ng lalaki. Bakit ba panay ang sigaw mo, miss? Pwede bang manahimik ka muna? Mahinang natawa si Ocean sa sinabi nito. Anong gusto mo? Maging kalmado lang ako? Matuwa akong napagbintangan ako sa kasalanang hindi ko naman talaga ginawa. Alam mo, pasalamat ka nga't ako nakapulot niyan eh. Paano kung iba nakakuha niyan? Eh di goodbye mamahaling relo ka. Okay, hear me out, woman. Hindi na kita ipapakulong. So talagang may bala kapag ipakulong ako ha? Gago ka rin no? Muli ay sumigaw na naman si Ocean. Hinaan mo naman ang boses mo, miss. Magkaharap lang tayo oh. And that's how it works. Kinukulong ang mga magnanakaw. Hindi ko nga kasi ninakaw yung relo mo. Bakit ba ang kulit mo? Nakita kita. Hawak-hawak mo isa sa mga importanteng bagay sa buhay ko. Kaya hindi kita mapapalagpas. Nakita ko nga lang yun sa labas ng butik. Pinaglihi ka ba sa gigil ha? Ang hirap mong paliwanagan. Naiinis na naiiyak na si Ocean. Para bang pinagsakluban siya ng langit at lupa. May utang pa siyang kailangang bayaran. Tapos ito, may problema na namang dumating sa kanya. Napagbintangan pa siyang magnanakaw. God, huwag niyo naman akong pahirapan no. Pipi niyang hiling. You should have reported about it sa mga pulis, pero hindi mo ginawa. Hindi pa patalong sabi ni Skyler sa kanya. Yun nga sana ang gagawin ko, pero bigla kang dumating at pinagbintangan mo agad ako magnanakaw. Pwede bang tumigil na muna kayong dalawa sa pagsisikawan niyo? Sigaw ng lalaking nagngangalang Harold. Ang lapit-lapit lang ninyo sa isa't isa pero nagsisikawan pa kayo. Alam niyo ba ang sakit na ng eardrums ko dahil sa inyong dalawa? Saway nito sa kanila. Sorry, pasensya na. Panabay na sagot ng dalawa dito. Pag-usapan niyo ng maayos yan. At saka sir, nagugutom na ako. Matagal pa ba yung pag-aaway niyo? Reklamo pa nito sa amo. Malapit na. Makakatiis pa naman siguro mga dinosaur dyan sa tiyan mo, no? Sagot ni Skyler dito. Makakatiis pa naman daw sila, sir. Walang buhay na sagot ni Harold dito. So we'll have a deal, miss. Baling ni Skyler sa kanya. May magagawa pa ba ako? Kahit naman anong sabihin ko hindi ka naman makikinig at maniniwala sa akin. Inis niyang sagot sa lalaki. Napabuntong hininga si Skyler at tiningnan siya ng seryoso sa mga mata. Let me know your name and address. Ilang sandali pa sabi nito. Napairap si Ocean. Bakit ko naman gagawin yan, Aber? Because it will be our deal. Dahil hindi na kita ipapakulong, kailangan kong malaman ng tungkol sa'yo. Mali ko bang totoong magnanakaw ka pala talaga? Di nakatulong pa ako sa ibang tao. Tuluyan na ngang nainis si Ocean. Alam mo bang nasasaktan na ako sa paulit-ulit mong pagtawag sa akin na magnanakaw, ha? Then prove your innocence to me. Let me know your name and address. Saglit na natigilan si Ocean sa sinabi nito. Pero sa huli ay wala rin siyang nagawa. Ocean Piamonte, yan ang pangalan ko. Pakilala niya sa sarili. Ocean? Hindi makapaniwalang tanong ni Skyler sa kanya. Oo, Ocean ang pangalan ko. May angal ka rin ba sa name ko? Ocean like karagatan? Hindi, Ocean like kabuntukan. Sarkastikong tugon niya. Ganun ba? Sa susunod sa kabundukan ako maghahanap ng Ocean. Pakikisakay nito sa kanya. Pinaikot na lang niya mga mata dito. Your phone number, Ocean. Pati cellphone number ko? Seryoso? Aha. Ambay, abuso na yan ah. Don't worry, hindi ko naman yan ipagkakalat. Siguraduhin mo lang at baka ikaw ang idemanda kung lalaki ka. I have my word, Ocean. Whatever. Ibinigay na nga ni Ocean ang cellphone number kay Sky. Kami na mag-aatid sa'yo at nang malaman na rin namin kung saan ka nakatira. Wika ulit nito. Hindi kaya modus talaga kayo? Can you please stop saying that? We're not what you think, okay? Galit na nitong sabi sa kanya. Oo na. Pagsuko ni Ocean sabay nguso. Let's go, Harold. Pinaandar na ni Harold ang sasakyan
nang muling magsalita si Ocean. Wait lang, hindi ako makakasama sa inyo. May gagawin ba ako kaya bababa na ako rito? Sabi niya. Tatakas ka, no? Taas ang kilay na tanong ni Sky sa kanya. Hindi ako tatakas, okay? Then what? Magnanakaw ka ulit? Masakit na talaga. Alam mo ba yun? Alin ang masakit? Huwag mo akong tawaging magnanakaw. Nakakasakit ka ng damdamin. Okay, hindi na. As long as ma-prove ko na inosente ka sa pagnanakaw ng relo ko. Sabi ni Sky. Mataman niya itong tinitigan sa mga mata. Kapag napatunayan kong hindi talaga ako magnanakaw, lulubayan mo na ba ako? Matapang niyang tanong dito. I'll think about that. For now, alis na tayo. Hindi talaga ako pwede. Naghahanap ako ng trabaho dahil kailangan na kailangan ko talaga. Wala ka bang trabaho at naghahanap ka? Kailangan ko pa ng isang trabaho, okay? Sige na't bababa na ako. Sabi ni Ocean sabay baba ng sasakyan nito. Wala na siyang narinig mula kay Sky kaya nakahinga na siya ng maluwag. Diyos ko, please po tulungan niyo ako malutas ang lahat ng aking problema. Amen. Panalangin niya at muli na namang naglakad para makapaghanap ng trabaho. Kinabukasan, kalalabas lang ni Ocean sa pinto ng bahay nang tumunog ang kanyang cellphone. Hudyat na may nag-text. Saan ka pupunta? Basa niya sa text. Kumunot ang kanyang noo dahil unknown number ito. Sino naman kayang narong sent na to? Bulong niya. Binaliwala niya na lang yon at nagpatuloy na sa paglalakad. Pero napatigil siyang muli nang tumunog ulit ang cellphone niya. Bakit hindi ka nagre-reply? Basa niya pa sa text. Bakit naman ako magre-reply? Sino ka ba? Reply ni Ocean sa nag-text sa kanya. It's me, Karagatan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang ma-realize ang lahat. Nilingon niya ang paligid at hinanap ng kanyang mga mata si Sky. Mabilis niyang tinawagan ang numero ng lalaki. Mabuti na lang at sinagot nito ang tawag niya. Paano mo nalamang aalis ako? Bungad niya kaagad sa lalaki. Dahil nandito lang naman ako. Napalingon siya nang marinig ang boses ni Sky sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang address ko? Hindi ko naman to sinabi sa'yo ah. Sunod-sunod niyang tanong dito. Well, I have lots of connections, kaya mabilis lang para sa akin ang hanapin ka, Ocean. Bakit mo pa ako tinanong kahapon kung pwede mo naman pala akong ipahanap? Honesty is the best policy nga, di ba? Hindi ka naman naging honest kahapon sa akin eh. Whatever. So, saan ka nga pupunta, Karagatan? Tanong nito sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Aaminin niyang gwapo si Sky at ang bawat titig nito ay nakakapanghina sa kanyang tuhod. Sa trabaho, Kalangitan. Sagot niya dito. Naningkit ang mga mata ni Sky sa kanya. Ayaw mong maniwala? Di sumama ka at nang malaman mong matino akong tao. Napaka-judgmental. Sure, sasama ako sa'yo. Mabilis nitong sagot. Talagang hindi ka nagdalawang isip ah? Of course. So ano, tara na. Tumango na lang si Ocean kay Sky. Naglakad na silang dalawa dahil malapit lang naman ang pinagtatrabahuhan niya sa tinitirhan niya. So, you're working here pala? Tanong ni Sky nang makarating na sila roon sa restaurant. Oo, maikli niyang sagot dito. So, matinong tao ka pala talaga. Napairap si Ocean at hinarap si Sky. Ngayong nalaman mo na, pwede ka nang umalis. Salamat sa paghatid, Kalangitan. Hinatid ba kita? Sabi ko nga hindi. Bahala ka na nga dyan, papasok na ako. Tinalikuran na nito si Sky at pumasok na siya sa loob ng restaurant. Sa loob ng 4 na araw ay ganoon lagi ang ginagawa ni Sky. Ang sundan si Ocean kung saan man magpunta ang dalaga. 4 na araw na natin itong ginagawa, sir. Hindi ka pa man napapagod o nagsasawa man lang? Tanong ni Harold kay Sky. Nasa loob lang sila ng sasakyan niya at pinagmamasdan si Ocean. Hindi. Tipid niyang sagot. Huwag mo sabihin nagkakagusto ko na sa babaeng dagat na yun, sir. Karagatan, Harold, hindi dagat. Parehas lang din naman yun eh. Parehong maalat. Napatawid ng upo si Sky nang masilayan si Ocean na kanina pa niya hinihintay. Gabi na at kalalabas lang nito sa pinagtatrabahuhan. Lumabas siya ng sasakyan at sinalubong ang babae. Ay, butanding!
Sigaw nito nang magulat sa bigla ang pagdating niya. Bagay nga sa'yo ang pangalang karagatan. Biro niya kay Ocean. Para kang kabote, sumusulpot na lang bigla. Ano bang ginagawa mo rito, Sky? Poging kabuti naman ako. At saka nandito ako para never mind. 1,000 km/h. Yan ang bilis ng hangin dala mo, mister. Hindi ko nga mahawakan ng hangin eh. Dadalhin pa kaya? Pilosopo niyang sabi na ikinairap ng dalaga. Pilosopo? Maktol ni Ocean. Gwapong pilosopo. Aminin mo. Sabi niya sabay kindat dito. Ewan ko sa'yo. Aalis na ako at kailangan ko na magpahinga. Nagsimula nang maglakad si Ocean na sinundan naman ni Sky. Si Harold na naiwang mag-isa sa sasakyan ay napakamot na lang sa ulo nito. Pinagmasdan nito ang papalayong figura ni na Ocean at Sky. Wala namang Makati pero napapakamot ako. Wika nito sa sarili. Mukhang tinamaan na yata ng lintik si boss. Bulong pa nito at sinundan na lang ang dalawa. Isang linggo ang mabilis na dumaan mula nang huling makausap ni Sky si Ocean. Ngunit kaya ng mga nakaraang araw ay nasa labas ng tinitirhan ni Ocean si Sky. Inaabangan niya lang ang babae sa paglabas nito. Hanggang tingin na lang muna siya. Isang linggo na tayong ganito, sir. Sigurado ka bang ang purpose pa rin natin ay malaman kung hindi talaga siya isang magnanakaw? Kasi base sa napapansin ko, mukhang iba na ang pakay mo kay Ocean. Saka alam naman natin hindi talaga siya magnanakaw. Sabi ni Harold kay Sky. Masyado bang halata, Harold? Naiiling niyang tanong dito. Ano, sir? Na may gusto ka na talaga kay Ocean? Hindi yan. Tingnan mo ang 3 lalaking nasa labas ng pintuan ng bahay ni Karagatan. Masyado bang halata na si Karagatan ang pakay nila? Tiningnan na rin ni Harold ang tinutukoy niya. Oo nga po, sir. Mukhang si Ocean nga pakay nila. Nasa labas ng pintuan niya eh. Kung nasa tapat sila ng ibang pintuan, malamang hindi si Ocean ang pakay nila. Mindset, sir, mindset. Ilang minuto lang nang tuluyang makarating si Ocean sa bahay nito at nabigla na salubungin ito ng 3 lalaki. Para itong naiiyak base sa itsura nito. Sinubukang magpaliwanag ni Ocean ng mahinahon sa 3 lalaki. Pero mukhang hindi na uubra sa mga ito ang pakiusap niya. Hindi na kami madadala sa paganyan mo, miss. Ang gusto namin ay pera, hindi ang paliwanag mo. Sambit ng leader ng mga ito. Pasukin niyo ang bahay niya. Gaya ng utos ng leader ng naniningil sa mga kasama, ay pumasok nga ang 2 kasama nito sa tinitirhan ni Ocean. Maawa na po kayo. Babayaran ko naman talaga kayo. Kaso ay kulang pa ang pera ko. Pagmamakaawa ni Ocean. Nasaksihan ni Sky ang pangunguhan ng mga ito sa mga importanteng bagay na pagmamayari ng babae. Kunin niyo lahat ng mga may silbi sa bahay na yan. Nangingilid na ang mga luha sa mga mata ni Ocean. Wala na itong magawa kundi ang titigan na lang ang ginagawa ng mga lalaki sa loob ng bahay nito. Bumaba si Sky sa kanyang sasakyan at matapang na hinarap ang mga lalaki. What are you all doing? Tanong niya sa 3 lalaki. Napalingon sa kanya si Ocean. Nakita naman niya ang pag-asa sa mukha ni Ocean. Nasa likod niya si Harold na seryosong nakatingin din sa 3 lalaking nakatoksidong pula. Sino kayo? Maangas na tanong ng isa sa 3 lalaki. Ito ang nasa gitna at mukhang leader ng mga ito. You're not answering my question. What are you all doing here? Mahinahon pero may otoridad na tanong ni Sky sa mga ito. Kailangan na kaming bayaran ni Ocean. May utang siya sa amin. At dahil wala siyang pambayad, kukunin na lang namin ang mga gamit na mapapakinabangan pa namin. Sagot ng pinaka-leader. Alam ba ninyong pwede kayong makasuhan ng trespassing dahil dyan sa ginagawa nyo? At bago kami makasuhan yan, kakasuhan muna namin siya ng hindi pagbabayad ng utang sa amin. Magkano bang utang niya sa inyo? Give me the exact amount. Bakit? Babayaran mo? Paghahamon ng leader ng 3 lalaki. A smirk flashed on his face. Magkano nga? 50,000 pesos kasama na ang tubo. Mabilis na sagot ng lalaki. Harold. Tawag ni Sky sa kaibigan at the same time ay driver niya. Lumapit si Harold sa kanya. Bumulong siya sa kaibigan. At ilang sandali pa ay ibinigay na sa kanya nito ang tseke. Here's the check. That is 100,000 pesos. Siguro naman sapat na yan para hindi na ninyo balikan ang karagatan ko. Dahil kapag nakita ko pa kayo dito, malilintikan kayo sa akin. Maliwanag?
Gulat ang namayani sa tatlo, gayon din kay Ocean. Hindi ito nakapagsalita dahil sa gulat. Hanggang sa umalis na ang tatlo na labis ang saya. Are you okay, Karagatan? Nag-aalalang tanong ni Sky kay Ocean. Oo, ayos lang ako. Sagot nito na may nginig sa boses. That's good to hear. Lumayo muna si Harold, kaya silang dalawa na lang ang naiwan sa loob ng magulong apartment ni Ocean. Bakit? Tanong ni Ocean habang nakatitig sa kawalan. Anong bakit? Naguguluhang tanong ni Sky dito. Bakit parang inaangkin mo na ako kanina, Sky? Inaangkin? Sabi mo kasi, siguro naman sapat na yan para hindi na ninyo balikan ang karagatan ko. Malinaw na malinaw sa akin ang sinabi mong yan, Sky. Hindi ba kita pwedeng angkinin, Ocean? Hindi, dahil hindi mo naman ako pag-aari. I'm sorry. Siguro nabigla lang ako kanina kaya ako nasabi yun. Natahimik si Ocean sa sinabi ni Sky. Hindi ito galit sa lalaki, kundi ay naguguluhan sa kakaibang nararamdaman para sa binata. Hanggang kailan mo ko susundan, Sky? Hindi ko alam. Hindi pa ba sapat ang isang ligong pagsunod niyo sa akin para malaman na hindi ako isang magnanakaw? Wala naman kayong nakitang masamang ginagawa ko, hindi ba? Kumain ka na ba? Pag-iiba niya sa usapan nila ni Ocean. Iniiba mo na naman ang usapan, Sky eh. Bigla kasi ako nagutom. Kumain na ako. Wala akong trabaho ngayon. Paalis na ako nang dumating ang mga damuhong yun. Ihahatid ka na namin, Ocean. Hindi na kailangan. Siya nga pala, salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Pero sana 50,000 lang ang binayad mo sa kanila. Bakit mo dinoble ang bayad sa kanila? Wala akong pambayad sa'yo. Hindi ko alam kung gaano kakayaman kaya kaya mong magsayang ng ganong halaga. Huwag mo nang isipin yun. Hindi ko naman yun pababayaran sa'yo eh. Tulong ko na lang yun sa'yo. Kung ganon, salamat sa tulong mo. Pero babayaran pa rin kita kahit hulugan. Aalis na ako at papasok na ako sa trabaho. Ihahatid na kita, Ocean. Wag na, malapit lang naman. At saka, hindi na ako mag-aalala pa na may maniningil sa akin at maninindak dahil nabayaran mo na naman. Still, ihahatid pa rin kita. Bahala ka na nga. Naiiling nitong sabi sa kanya. Malapad ang ngiting sinundan niya si Ocean. Kinagabihan ay nasa labas na naman ng restaurant si Sky at halatang naghihintay sa paglabas ni Ocean sa trabaho. Nang makita siya ng binata ay agad itong lumabas ng sasakyan at sinalubong ang dalaga. Ikaw na naman? May pagkairita sa boses na tanong ni Ocean. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya titigilan ni Sky. Pero alam niyang mahihirapan na siyang sawayin ito, lalo pat may utang na loob na siya rito. Kaya pipilitin talaga niyang mabayaran ng pera nito. Di niya nga malaman kung matutuwa siya o hindi sa lalaking to. Nadoble kasi ang utang niya. Pero naisip din niya na hindi naman siguro naninindak si Sky. Yun nga lang, may pagkamakulit ito. Yes, nandito ulit ako. Boyfriend mo, Ocean? Tanong ng babaeng katrabaho ni Ocean na si Wada. Isa rin itong waitress. Hindi. Sagot niya. Manliligaw? Hindi rin. Pogi Sakaling ligawan ka, sagutin mo ka agad, girl. Bulong pa nito na siyang ikinailing niya. Never na mangyayari yan, Guada. Ay sus, no boyfriend since birth ka pa naman. Huwag mo nang pakawalan pa. Gwapo na, mukha pang mayaman siya Malay ko bang may girlfriend na pala yan, fiancé or asawa kaya? Wala akong yung mga nabanggit mo, Ocean. Singit ni Sky na narinig pa lang sinabi niya. Hindi ako naniniwala. I'm not lying. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo na wala akong girlfriend, fiancé or asawa? Wala naman palang sabit girl eh. Kadinahan mo na. Singit ni Guada saka nagpaalam na sa kanila. Hindi naman ako interesado sa kanya eh. Bulong ni Ocean sa sarili. Nagsimula na rin siyang maglakad pero bago pa siya makalayo ay may humawak sa kanyang kamay at hinila siya. Sumama ka sa akin, Karagatan. Sky? Gulat niyang bigkas. Bakit ba? Saan ba tayo pupunta? Huwag mong sabihin kikidnapin mo ako. Natawa si Sky. At talagang ikaw pa ang kikidnapin ko? Sa ating dalawa, ikaw ang mukhang kidnapper. Napairap ang dalaga. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad pero hindi nagpatinag ang binata. Sumunod pa rin kay Ocean.
Hanggang dito ba naman susundan mo ako? Part-timer ako rito kaya mamaya pa ang uwi ko. Kaya siguro naman gets mo na kung bakit ayaw ko sumama sa'yo. Imporma niya sa lalaki. Busy akong tao, Sky. Kung wala kang magawa, iba na lang ang istorbohin mo. Then, hihintayin kita hanggang sa matapos ang duty mo. Pahayag ni Sky. Boyfriend mo, Ocean? Tanong ni Rainiel, ang lalaking kasama niya bilang part-timer din sa convenience store kung saan 2 oras siya roon duty araw-araw. Hindi po kuya, bodyguard ko po. Kasi nakasunod siya lagi kahit saan man ako magpunta. Biro niyang sagot sa lalaki. Pogi naman ang bodyguard mo, Ocean. Nakangiting wika naman ng manager nilang babae. Thank you, ma'am. Sabat ni Sky. Yumuko pa ito nang sabihin yun ng manager. Umikot naman ang mga mata ni Ocean. At magalang pa. Muling wika ng manager niya. Hindi ko po siya boyfriend, ma'am. Pagtatama ni Ocean sa manager sabay baling sa binata. Sky, umalis ka na at magtatrabaho na ako. Taboy niya rito. Okay, sa labas lang ako. I will wait for you. Sabi nito. Wala naman siyang nagawa at napatango na lang kay Sky. Samantala, bumalik na si Sky sa kanyang sasakyan at inilabas ang laptop. Dito ko na naman sa kotse magtatrabaho. Ang creepy mo na, sir, ha? Alam mo ba yun? Sabi ni Harold sa kanya. Kailangan ko siyang bantayan at baka maagaw pa siya ng iba sa akin. Maikli niyang sagot. Nagsimula na naman siyang magtrabaho. Isa si Sky sa young billionaire sa bansa. Siya ang nagmamay-ari ng Sky International Airlines na namana sa mga magulang. Nag-i-invest din siya sa iba't ibang company kaya mas lumago pa ang kanyang kumpanya at pera sa mabilis na panahon. Pagkatapos magtrabaho ay isinara na niya ang kanyang laptop at tiningnan si Ocean na abalang nagtatrabaho sa isang maliit na convenience store. Habang nakatitig sa babae sa hindi kalayuan, hindi mapigilan ni Sky ang magselos sa tubing may lalaking customer na lumalapit kay Ocean. Kahit ang lalaking kasamahan nito sa trabaho ay pinagseselosan niya. Bawat galaw, bawat sulok na pinupuntahan ni Ocean ay binibigyan niya ng atensyon. Tutok na tutok siya na para bang ayaw na niyang alisin ang paningin niya dito. Naputol lang ang titig niya dito nang magsalita si Harold na nasa driver's seat. Yes, Harold. Nilingon niya ang kaibigan. Nagwawala ng mga dinosaur ko sa tiyan. Pakainin mo naman ako. Wika nito na nakanguso pa. Kung sinabi mong magiging bodyguard ka na naman ni Ocean, edi sana pinakain mo muna ako. Tama, bumili na lang tayo ng pagkain sa convenience store. Tambay na lang muna tayo doon. Sir, mukhang iba naman ang plano mo eh. Hindi lang pagkain ang pupuntahan mo. Obses ka na yata sa karagatan mo eh. Kakain ba tayo? O maninermon ka pa dyan? Oo na, kumain na tayo. Hinilang na siya ni Harold papasok sa convenience store. Doon ay kumain sila ng kumain at bumili ng kung ano-ano si Sky para lang mas masilayan niya ng malapitan si Ocean. Habang si Ocean naman ay natapos na sa wakas ang shift. Bukas po ulit, ma'am at Kuya Rainiel. Paalam ni Ocean sa mga ito. Tapos na ang 2 oras na duty niya sa store, kaya sa wakas ay makakauwi na siya at makakapagpahinga. Uuwi ka na ba, karagatan? Salubong na tanong ni Sky sa kanya. Nandyan ka pa pala. Biro niya dito. Kunwari ka pa, minuto nakikipagtitigan ka sa akin. Hindi kaya. Napapatingin lang talaga ako sa'yo kanina. Anong hindi? Bang maangan ka pa. Huli ka na sa akto kanina. Bahala ka nga dyan. Paniwalaan mong gusto mong paniwalaan. Ganyan ka naman eh. May sakit ka kasi sa gigil. Nauna na siyang maglakad pero nakasunod na naman muli si Sky sa kanya. Malapit na sila sa tinitirhan ni Ocean nang magsalita si Sky. Nilingon niya ito at may kausap ito sa cellphone. Yes, Ate Shirley. Sabi nito. Nagulat pa si Ocean nang i-loudspeaker ni Sky ang cellphone habang nakatingin sa kanya. Where are you? Tanong ng nasa kabilang linya. Babae ang nagsalita. Dinakpan ni Sky ang speaker at pabulong na nagsalita. My sister. Sabi nito kay Ocean na tinunguan niya lang. Medyo lumuwag ang pakiramdam niya nang malamang kapatid yun ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit parang nainis siya kanina na babae ang kausap nito. Nangamusta lang ang kapatid nito pagkatapos ay pinutol na rin ni Sky ang tawag. Nandito na ako sa bahay ko. Pwede ka nang umalis. Pagkatabi ni Ocean kay Sky,
nang makarating sila sa apartment niya. Grabe ka naman kung makataboy sa akin. Pwede bang makainom man lang kahit tubig sa loob ng apartment mo? Pagpapakit nito sa kanya. Mayaman ka naman at kaya mong bumili ng tubig sa store. At saka pagod na pagod ako sa araw na to, Sky. Gusto ko munang magpahinga, pwede ba? Okay, fine. Pasensya na kung makulit ako. Sige na, magpahinga ka na. Good night, Ocean. Sleep well. Malambing nitong wika sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na yayakapin siya ni Sky. Dream of me, Ocean. Bulong nito na siyang naging dahilan ng paririgodon ng puso ni Ocean. Ilang minuto nang nakaalis si Sky pero nakatayo pa rin siya sa harap ng kanyang apartment. Puso, huminahon ka nga. Huwag ka magpapadala sa isang katulad niya. Hindi pa natin lubusang kilala si Sky, okay? Oo nga't sinalba niya tayo sa loan shark. Pero hindi pa rin yung sapat para lubusan siyang pagkatiwalaan. Pagpapakalma niya sa sarili at ilang sandali pa ay pumasok na siya sa kanyang apartment. Ilang araw hindi nakapangulit si Sky kay Ocean dahil sa trabaho sa kumpanya. Nasa hapag siya kasama ang kanyang mga magulang sa kanilang mansyon. Hindi niya alam pero para siyang lalagnatin dahil sa labis na pangungulila kay Ocean. Ganun na kalala ang kanyang nararamdaman para sa babae na hindi rin niya alam kung paano nagsimula. Basta na lang siya humanga dito matapos niya itong makita na hawak ang kanyang relo noon. Today is your scheduled meeting with the board, Sky. Imporma ni Zenon, ang ama ni Sky habang kumakain sila sa hapag. Minsan na lang sila magsabay sa pagkain kaya masaya siya. Pero namimiss niya talaga si Ocean. Yes, Dad. Nakahanda na po lahat kaya wala po kayong dapat ipag-alala. That's great to hear, son. Sky? Tawag naman ni Sheena, ang kanyang ina. Yes, Mom? Sophie and I met yesterday. She's asking if you're available this Saturday. No, I'm not, Mom. Mabilis niyang tugon. Maybe you should talk to her, son. She missed you. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata kung gaano kanya kagustong makita at makausap ulit. Sophie was a friend of him. Childhood friend to be specific. Sobrang lapit nila sa isa't isa na para bang hindi na sila mapaghiwalay noon. But an unexpected event happened na nagpabago nun. Hanggang ngayon ay wala pa ring ideya ang ibang tao sa dahilan ng pagbabago ng pakikitungo nila sa isa't isa. I will never be available kung siya lang ang kikitain ko. Siya ang dahilan kaya nawala ang pinaka-importanting tao sa akin. Hindi ko siya mahanap dahil kay Sophie. Malamig na wika ni Sky sa ina. Hindi naman lingid sa mga magulang niya na may nagustuhan siya minsan na babae sa Mindanao. I'm not forcing you, anak. Sinasabi ko lang to bilang pangalawang ina na rin ni Sophie. Kung ano man ang problema niyong dalawa, alam kong labas na kami ron. Tatandaan na kayo, kaya alam na ninyo kung ano ang tama sa mali. Thank you for that, Mom. You're always welcome, anak. Nakangiti ng wika ng kanyang ina sa kanya. Ilang sandali pa ay tahimik na silang kumakain. Ang totoo, ayaw naman talaga ni Sky na mag-aral noon sa abroad. Ayaw din niya na manirahan doon dahil noong 14 years old siya, ay may nakilala siyang isang dalaga sa Mindanao at nais niya itong balikan. Pero dahil sa pangungumbinsi ni Sophie sa parents niya na samahan itong mag-aral sa abroad, kaya pinilit siya ng mga magulang sa gusto ni Sophie. Kaya galit siya dito at nalaman niyang plano pala talaga yun ng babae dahil sinabi niya rito na babalikan niya ang crush niya sa Mindanao. Bata pa lang siya noon kaya wala siyang magawa. At nang makabalik na siya sa Pilipinas at may sarili ng pera, hindi na niya mahanap ang babaeng gusto niya. Hanggang sa nakilala niya si Ocean. Maging siya'y hindi makapaniwala na ang babaeng crush niya ay muling matatagpuan ng hindi inaasahan. Sa ngayon ay inaalam pa niya kung si Ocean nga ang mahigit isang dekada na niyang inaasam na muling makita. Parehong-pareho ng babae ang mata ng batang babae na nakilala niya noon sa Mindanao. Kaya nga ayaw na niyang lubayan si Ocean dahil nais niyang patunayan kung ito nga ang teenager na nagpatibok sa puso niya noon hanggang ngayon. Nang matapos ang meeting ni Sky ay dali-dali niyang tinungo ang pinagtatrabahuhan ni Ocean. Hindi na niya inabalang isama pa si Harold dahil magrareklamo lang ito at nagiging third wheel lang din ito sa kanila ng babae. Nagpapasalamat siya dahil hindi puno ang restaurant. Gutom na rin siya kaya umupo na siya sa bakanting upuan na nahanap. Good evening, sir. Bati ng isang waitress at binigyan siya ng menu. Thank you. Pasasalamat niya nang ibigay ang menu sa kanya. Imbis na sa menu ang tingin ay inilibot ni Sky ang paningin sa paligid. Ilang minuto lang ay nasilayan na niya ang babaeng kanina pa niya hinahanap. Malawak siyang napangiti.
Nagsalubong ang kanilang tingin nang mapadako ang mga mata ni Ocean sa kinaroroonan niya. Ngayon hindi na maawat sa bilis ang tibok ng kanyang puso. Pero mabilis din yung pinutol ni Ocean dahil busy ito sa trabaho. Itinuon na lang din ni Sky ang atensyon sa menu na hawak. Tinawag niya ang isang waitress at ibinigay rito ang mga order niya. Ilang minutong paghihintay ay dumating na ang kanyang order. Nag-iisa lang siya pero ang pagkain nasa kanyang mesa ay pandalawahan. Excuse me. Tawag niya sa isang waitress. Kaagad itong lumapit sa kanya. Yes, sir? Magalang na tanong nito sa kanya. Maaari ko bang makausap si Ocean? Pakisabi, yung bodyguard niya to. Sige po, sir. Sasabihin ko po sa kanya. Tinalikuran na siya nito at ilang minuto lang ay nasa harapan na niya si Ocean. Hi, Karagatan. Nakangiting bati niya dito. Hi. May kailangan ka, sir? Ikaw ang kailangan ko. Hindi na itago ni Ocean ng kilig sa sinabi ni Sky. Nagtatrabaho pa ako, Kalangitan. Mamaya na lang. Sagot nito. Akma na itong aalis nang muli siyang magsalita. Sandali lang. Kumain ka na ba, Ocean? Hindi pa, sir. Sabay na tayo. Hindi na, mauna ka na. Mukhang may hinihintay ka dahil sa dami ng in-order mo. Saka bawal kaming kumain sa oras ng trabaho. Ikaw ang hinihintay ko, Ocean. Mabilis na tugon ni Sky. Alam mo nagtatrabaho ako. Hindi ako pwede. Alam ko, but I have ways. Imporma ni Sky sa babae. Anong ginawa mo? You know that I have lots of connections, Karagatan. I can do things easily because of that. Ang totoo ay tumawag na siya sa boss ni Ocean kanina bago siya pumasok sa restaurant. Pinagpaalam niya ang dalaga dito. I wonder kung anong klaseng trabaho ang mayroon ka at kung anong klaseng tao ka, Sky. Tumayo naman siya at pinagilan ng upuan si Ocean. Upo ka na. Hindi ka ba naaawa sa akin? Kanina pa ako gutom. Napagod ako sa trabaho kaya sabayan mo na ako. Sa halip ay sabi niya. Napabuntong hininga na lang si Ocean at sumunod na lang sa kanya. Napangiti naman ng malapad si Sky. Alam mo bang 3 taon na ako nagtatrabaho dito? At sa 3 taon na yon, never ko pang natikman ng lahat ng putaheng meron dito. Lalo na ang mamahalin nilang recipe. Pahayag ni Ocean. Really? Gusto mo bang matikman lahat? I'll do that for you. Sabihin mo lang sa akin. Kung gusto mo, ngayon na. Nako, hindi na. Nakakahiya naman. Naikwento ko lang naman sa'yo. Hindi ko sinabing ipatikim mo sa akin lahat. Ano bang gusto mong tikman? The main course, side dishes, beverages, or dessert? Take note, ako ang dessert ah. Kailan ka pa naging dessert? Mga 3 seconds ago. Natawa si Ocean dahil sa sinabi ni Skylar. Ilang sandali pa ay tahimik na silang kumakain. Pagkatapos nilang kumain ay nagpresenta si Sky na ihatid si Ocean sa apartment. Hindi mo kasama ngayon si Harold? Tanong ni Ocean habang naglalakad sila pa uwi na sa tinitirhan ng dalaga. Kasama ko siya, hindi mo ba nakikita? Lumingon-lingon si Ocean sa paligid. Wala naman ah. Invisible kasi siya minsan. Biro ni Sky. Haha, nakakatawa ang biro mo. Sarkastiko niyang sabi. Ang liwanag ng buwan, no? Pag-iiba ni Sky habang nakatingala sa kalangitan. Oo nga. Tugon ni Ocean habang nakatingala na rin. Pareho muna silang naupo sa isang bench. Oo nga pala. Ano ba talagang trabaho mo, Sky? Naisip ko talaga yan matapos mong bayaran ng utang ko. At saka naaalala ko rin ang mamahalin mong relo na sabi mo nga, ikaw lang ang meron nun sa mundo. Naisip ko lang, bakit ganun lang kadali sa'yo na magbigay ng ganun kalaking halaga ng pera? 50,000 lang ang utang ko pero ang binayaran mo doble. Parang barya lang sa'yo ang 100,000. Ang trabaho ko? Gagad ni Sky. Yes. Ang trabaho ko lang naman ay mag-check ng mga papeles araw-araw. Makapag-meeting sa mga investors. Pag-aralan lahat ng negosyo ko at marami pang iba. In short? In short, may-ari ako ng kumpanya. I am one of the young billionaires in the country. Isang Sky International Airlines sa kumpanya ko. May iba rin ako negosyo. Sa edad kong 28, masasabi kong stable na ako at hindi na maghihirap kahit ang magiging mga apo ko. Ilang segundong natigilan si Ocean sa nalaman. Napakayaman pala ng lalaki. Alam niyang malaking kumpanya ang Sky Airlines. May branches din yan sa iba't ibang bansa. Wow, kaya palang expensive mong tignan. Sobrang yaman mo pala talaga. Tapos pinagbintangan pa kitang modus. Nakakahiya.
Naiiling na sambit ni Ocean. May plano ka bang ibenta ako, Ocean? Sabi mo expensive ako eh. Biro ni Sky. Kung pwede lang kitang ibenta. Pwede ba? Pwede naman. Basta ang bibili ay ang magbebenta lang din sa akin. So, ako ang bibili sa'yo? Pwede ba yun? Parang sira lang. Kunot noong tanong niya sa binata. Pwede naman. Mine mo na ako. I'm sold for you only, Ocean. Wala po akong pera. May utang pa nga ako sa'yo, di ba? Pero wala rin naman akong balak na bilhin ka, no? Grabe ka naman, aking karagatan. Mine mo na ako. Sige na. Libre na lang, basta ikaw. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Bakit parang ipinagbibili mo na ang sarili mo sa akin? Kumpara sa'yo naman, bakit hindi? Ewan ko sa'yo, Sky. Sambit na lang niya dito. Siya nga pala, sinabi ko na sa'yo noon na babayaran ko ang ibinayad mo sa loan shark, di ba? Magkano bang babayaran ko? Pati tubo. Wag na, hindi na kailangan. Kabayaran ko na yun sa nagawa kong pagkakamali sa'yo. Mahina ang sambit nito sa kanya. Anong pagkakamali? Yung pambibintang ko sa'yo na magnanakaw ka. Napatunayan kong wala ka naman talagang ginawang masama kaya pagpasensyahan mo na ako. Hindi na mauulit yun. Promise. Ngayon na napatunayan mo nang wala talaga akong kasalanan, titigil ka na ba sa pagsunod sa akin? Tila kumirot ang puso ni Ocean sa isiping hindi na niya makikita pa si Sky. Nasasanay na kasi siyang nakikita ito palagi kahit na nakukulitan siya rito. Hindi. Bakit naman? Akala ko ba titigilan mo na ako sa oras na mapatunayan mo na inosente ako? Ang sabi ko nun pag-iisipan ko, hindi ko tuloy ang sinabi na titigil na ako. Galing, wais ka rin eh, no? Wais ba? Matagal ko nang alam yan, since birth pa. Sa tingin mo ba ay tinadhana talaga tayong pagtagpuin? Kung iisipin mo, isang hamak na mahirap lang ako, habang ikaw ay isang mayaman. Kalangitan ka, ako naman ay karagatan. Literal na malayo ang estado natin sa isa't isa. Wika ni Ocean sa lalaki. Kailan may hindi mag-aabot ang karagatan at kalangitan? Ano namang mayroon sa magkaibang estado? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, edi pipilitin natin. Pilyo nitong wika sa kanya. Kinilig naman siya sa sinabi nito. Iniba mo pa talaga ang kasabihan na yan, ha? Oo naman, para may pagbabago. Sagot nito. May gusto ka ba sa akin, Ocean? At nasabi mo ang agwat ng estado natin sa buhay? Biglang tanong ni Sky na ikinabigla ni Ocean. Ano? May sinabi ba akong gusto kita? Ang kapal naman ng face mo. Ang sabi ko lang, langit ka, dagat ako. Hindi bagay makisalamuha ang gaya mo sa gaya kong dukha. Sakit naman nun. Nagtatanong lang naman ako Mas masakit yung matawag kang magnanakaw. Tayo na nga't pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Okay, hatid na kita. Anyway, salamat sa pa-dinner mo. Nag-enjoy ako sa mga pagkain. Sinserong sabi ni Ocean sa lalaki. I'm glad na nag-enjoy ka. Masaya din naman akong kasama ka eh. Nakangiti nitong sabi. Napangiti na rin siya dito. Ilang sandali pa ay nasa harapan na sila ng kanyang apartment. Nagpaalam na si Sky sa kanya. Masaya ang dalaga sa gabing yun at hindi niya makakalimutan na sabay silang kumain ni Sky. It was indeed a wonderful memory for her. Makalipas ang ilang araw ay mas lalong lumalim ang pagkakaibigang nabuo ni Sky at Ocean. Tila nakalimutan na nila ang dahilan ng kanilang unang pagkikita. Sa pagdaan ng mga linggo at buwan ay walang araw na hindi nakikita sina Ocean at Skyler. Masaya naman silang dalawa habang magkasama, para bang hindi nila pinagsasawaan ng isa't isa. Alam mo bang isang krimen ang pagsunod mo sa akin araw-araw? Stalking yan, Sky. Biro ni Ocean kay Sky nang sunduin na naman siya ng lalaki. Maaari kang makulong. Dugtong pa niya. Okay lang makulong. Pilyo nitong sagot. Okay lang sa'yo? Hindi ka takot makulong? Sabagay, mayaman ka nga pala. Madali lang sa'yo ang makalabas sa kulungan. Okay lang namang makulong ako kahit hindi na ako makalabas pa. Basta ba sa puso mo ako makukulong? Namula ang pisngi ni Ocean sa sinabi nito. At bakit naman kita ikukulong sa puso ko? Hindi ka kaya kasya rito? Kung ipakukulong mo ako dahil sa pang-i-stalk sa'yo, ipakukulong naman kita dahil sa pagnanakaw mo. Akala ko ba absuelto na ako sa'yo? Oo nga, pero ninakaw mo naman ang puso ko. Ha? Anong sabi mo? Pagtataka ni Ocean.
Hindi niya alam kung biro ba yun ng lalaki o seryoso. Ang ganda mo sana. Bingi nga lang. Narinig ko ang sinabi mo Ang gusto kong itanong kung totoo ba ang sinabi mo. Totoo naman talaga na ninakaw mo ang puso ko, Ocean. Natigilan siya dahil sa sinabi ni Sky. Nagbibiro lang naman siya pero ano na naman itong nararamdaman niya? Nagwawala na naman ang puso niya. Lagi itong nangyayari sa tuwing nagkikita at magkasama sila ni Sky. Pero mas lumala yata ngayon ang kakaiba niyang nararamdaman para dito. Nagbibiro lang naman ako na ipapakulong kita. Turan niya kay Sky. Paano kung hindi ako nagbibiro? Paano kung totoong sinabi ko na payag akong makulong basta sa puso mo? Paano kung totoong sinabi ko na ninakaw mo ang puso ko? Maniniwala ka ba sa akin, Ocean? Talagang sinusubok ni Sky ang damdamin niya para dito. Kailangan ko ng bilisan ng paglalakad. Alam mo namang may isa pa akong trabaho Pag-iiba niya sa usapan. Binilisan na nga niya ang kanyang lakad. Hindi na naman siya kinulit ng lalaki. Pero kinabukasan ay naroroon na naman ang lalaki sa labas ng trabaho niya. Nangungulit na ihahatid siya. Since nabayaran mo na ang utang mo, Ocean, pwede ka na sigurong tumigil sa pagtatrabaho sa convenience store. At least may oras ka pa para magpahinga sa oras na matapos ka sa restaurant. May pag-aalala sa boses na wika ni Sky sa kanya. Sinabi ko namang 2 buwan lang ako magtatrabaho ron, kaya tatapusin ko ang 2 buwan na yon. Pero tignan mo nga sarili mo, halos hindi ka na nagpapahinga. Alam ko, kaya ko, kakayanin ko. Pinili ko to kaya kailangan kong harapin. Alam kong pansamantala lang naman ang pagsubok na to kaya titiisin ko na. Para naman yun sa pamilya ko Nag-aalala lang naman ako para sa'yo, Karagatan. Sana'y huwag mong isipan ng masama ang mga sinabi ko sa'yo. Kung yan ang desisyon mo, rerespetuhin ko. Salamat, Kalangitan. Nakangiting wika niya dito. Basta ikaw, aking Karagatan. Nakangiti din itong wika sa kanya. Pero alam mong pwede kang magtrabaho sa kumpanya ko I mean, magkaibigan tayo, kaya concern lang ako sa'yo. Mas malaki ang sahod mo kung sa airlines ko o sa ospital ka magtatrabaho. Salamat, pero alam mo namang hindi ako tapos ng kolehiyo. Kaya tingin ko hindi ako bagay sa opisina. Who said that? Walang discrimination sa company namin. Kahit high school graduate, pwede magtrabaho ron. At hindi naman kailangan na degree holder ka para makasama kita sa trabaho. I can train you. Pag-iisipan ko, Sky. Salamat sa offer mo. Just tell me when you're ready to work for me, okay? Tumango lang si Ocean. Nang sumunod na araw, nagtaka si Ocean kung bakit walang sumulubong sa kanya kinagabihan. Lumingon-lingon siya sa paligid at hindi niya talaga nakita si Sky. Aaminin niyang nalungkot siya dahil hindi niya ito nakita. Nasanay kasi siyang sinasalubong siya ni Sky sa tuwing tapos na ang kanyang trabaho sa restaurant. Pero inisip na lang niya na baka busy ito sa pagtatrabaho sa kumpanya nito. Ilang metro na lang ang layo niya sa pangalawang pinagtatrabahuhan nang mapansin ng isang pamilyar na figura sa loob nito. Nakasuot ito ng t-shirt na katulad ng sinusuot ng mga trabahante roon. Dali-dali siyang pumasok para kumpirmahing si Sky nga ang nasa loob ng convenience store. Anong ginagawa mo rito? Agad niyang tanong kay Sky. Bigla ring nawala ang kalungkutan na naramdaman niya nang hindi ito nakita kanina. Nagtatrabaho. Maikling sagot nito. Hindi ka nagtatrabaho rito, Kalangitan. Ngayon nagtatrabaho na ako, Karagatan. Ocean, nandyan ka na pala. Samit ng manager nila nang mamataan siya. Magandang gabi po, ma'am. Bati ni Ocean dito. Oo nga pala, sinabi ng boyfriend mo na siya na raw ang papalit sa'yo. Ito ay hanggang sa matapos ang 2 buwang kontrata mo. Imporma nito sa kanya. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Ocean. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero, hindi niya matapos ang nais sabihin. Iniwan na muna sila ng manager para makapag-usap ng masinsinan ni Sky. Anong ginagawa mo? Boyfriend? Kailan pa? Sunod-sunod niyang tanong sa lalaki. Nagtatrabaho nga. Paulit-ulit ka naman, Ocean. Kaya simula ngayon, dun ka na sa pwesto ko habang ako'y nasa pwesto mo na. Ikaw na muna ang tumitig sa akin buong duty gabi-gabi. At saka sinabi ko lang namang girlfriend kita para pumayag ang manager mo. Kinilig pa nga siya Ang sweet ko raw at bagay daw tayo. Sky, hindi ka na ba magpapaawat dyan sa kalokohan mo? Hindi na, sigurado na ako rito. Sige na, may trabaho pa ako. Ikaw, magpahinga na muna sa loob ng sasakyan ko. Nakabukas yun para sa'yo.
Tatalikuran na sana siya nito nang muli itong magsalita. Oo nga pala, huwag kang magsiselos kapag may kausap akong ibang babae dahil sa'yo lang ako aking karagatan. Sabi nito sabay kindat sa kanya. Para namang binudburan ng asin si Ocean dahil sa nararamdamang kilig. Gaya nga ng sinabi ni Sky, pumasok siya sa kotse nito na nakaparada lang sa parking lot ng convenience store. Nakabukas ang aircon kaya ang sarap sa pakiramdam. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ni Sky. Hindi niya mapigilang hindi mapahanga sa lalaki. Hindi niya alam na sa kabila ng masamang simula nila, ay may matamis pa lang ngayon silang dalawa. Ngayon lang siya nakatagpo ng isang lalaking katulad ni Sky. Hindi niya sigurado ang tunay na hangarin nito. Iniisip na lang niya na concern lang talaga ito sa kanya bilang kaibigan. Pero base sa ginagawa nito sa kanya ngayon, parang gusto pa niyang magtuloy-tuloy ang pagkakaibigan nilang dalawa. At aaminin din niyang unti-unti na siyang nahuhulog dito. Makalipas ang 2 oras ay tapos nang magtrabaho si Sky. So, kaya ba hindi mo ako nasundo sa restaurant kanina dahil dumiretso ka na sa convenience store para palitan ako? Tanong ni Ocean nang malinawan siya sa nangyayari. Naglalakad na sila pauwi sa apartment niya. Hindi kita pinalitan. Kumbaga ako ay ikaw at ikaw ay ako. Sa'yo pa rin ang sweldo, ako lang ang magtatrabaho. Paglilinaw nito. Hindi ka ba busy sa kumpanya mo dahil may oras ka pa para dito? Busy naman. Pero para sa'yo, gagawin ko ang lahat. May gusto ka ba sa akin, Sky? Bakit mo ba ginagawa to? Direkta ang tanong niya dito. Pareho silang nahinto sa paglalakad at hinarap nila ang isa't isa. Gusto mo bang sagutin ko yan ngayon? Seryosong sagot ba ang nais mo, Ocean? Oo, gusto kong sagutin mo ang tanong ko. Seryosong tanong, Sky. Sasagutin mo ba ang tanong ko? Sasagutin ko kung gugustuhin mong marinig ang sagot ko. Ang gulo mo, Sky? Bahagyang natawa si Sky. Ang cute mo kapag nagsasalubong ang mga kilay mo. Patingin nga ulit. Inaasar mo ba ako? Bakit ba ayaw mong tumino kapag kinakausap ka ng matino? There you are again, karagatan. Bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing ganyan ka. Medyo pikon pero cute pa rin. Actually, maganda, not cute. Biglang kumapos ang kanyang paghinga nang hawakan siya ng mahigpit ni Sky sa bewang. Sabay hila sa kanya papalapit sa katawan nito. Nagkatitigan sila, at dahil matangkad ang lalaki, ay nakatingala siya para salubungin ang tingin nito. I want to kiss you. Paus ang boses na sabi nito. Kiss me, Sky. Wala sa wisyong wika ni Ocean. Malakas na malakas ang pintig ng kanyang puso habang magkahinang ang mga mata nilang dalawa. Si Sky ay parang natuod sa kinatatayuan habang hawak-hawak pa rin ang bewang ni Ocean. Dahil ito rin ay nabigla sa naging sagot ng dalaga. Kaagad na inalis ni Ocean ang kamay na nakahawak sa baywang niya at dumistansya dito. Ang ibig ko kung sabihin ay, kasi, nagulat lang ako sa tanong mo kaya ka nasabi yun. Hindi ako seryoso doon kalangitan. Nabigla lang talaga ako. Nauutal niyang paliwanag dito. It's getting late. Tayo na at baka magkasakit ka pa. Ayaw na ni Sky sa kanya. Oo nga, tama ka. Bilisan na natin. Nauna nang maglakad si Ocean. Ilang sandali pa ay nagpaalam na nga si Sky sa kanya. Kinabukasan ay nagpunta sa opisina ni Sky ang kanyang ama. 10% ang ibinaba ng sales ng kumpanya, Sky. Hindi ka ba nababahala rito? That's a lot. Malakas na wika ng kanyang ama. Don't worry, Dad. I'll fix that thing. Mahinahong tugon niya. About that thing. Sa tingin mo ba'y isang maliit na bagay lang ang problemang yan? I know, Dad. I'll fix it as soon as possible. Ano ba kasing pinagagagawa mo this past few weeks? Halos hindi ka na mahagilap sa kumpanya. Even your employees don't know your whereabouts. Babae ba yan? Dahil kung oo, you better stop that useless thing. Don't say such a word, Dad. Then do something. Ipakita mo sa akin hindi ka nagpapapekto sa kahit na ano. Sa kahit na anong ikasisira ng kumpanyang ito. Just like what I said, I'll fix it as soon as possible, Dad. Diing sambit niya. You better do that, Sky. Tinalikuran na siya ng ama at lumabas na sa kanyang opisina. Napabuntong hininga lang si Sky at napahilamo sa kanyang muka. He better fix this problem hanggat hindi pa lumalala, lalo na't baka may madamay pang iba. Kinagabihan ay ramdam ni Ocean na may mabigat na problema si Sky. Ayos ka lang ba? May sakit ka ba, kalangitan?
Nag-aalalang tanong ni Ocean nang mapansin ang pagkatamlay ng lalaki. 3 araw na nakalilipas simula nang dumating ang balita kay Sky tungkol sa pagbaba ng sales ng kanilang kumpanya. Dahil yun sa isang pasahero ng airlines na hindi agad na ibigay ang refund sa ticket. Nagpost sa social media ang babae kaya nadamay ang airlines. Nagpahayag na sila ng apology dahil sa problema ng system nila. Ngunit huli na dahil lumipat na sa ibang airlines ang maraming pasahero. Yes, I am. You don't have to worry about me. Pagsisinungaling ni Sky. Sigurado ka ba? Pwede mo namang sabihin ang problema mo sa akin eh. I'm okay. There's no need to worry about it. Sige, sabi mo eh. Pero kung may masama ka nararamdaman o may problema ka, huwag ka magdadalawang isip na sabihin sa akin, okay? Yeah, I will. Tinalikuran na siya ni Sky dahil nasa tapat na siya ng pinto ng apartment niya. Pinagmasdan niyang dahan-dahan itong paglayo sa kanya hanggang sa biglang bumagsak ang katawan nito sa sementadong daan. Nanlaki ang mga mata ni Ocean. Hindi niya alam ang gagawin. Natataranta siya at nanginginig. Nilapitan niya ang walang malay na binata at niyugyog ng mahina. Sky? Sky? Gumising ka! Ano bang nangyayari sa'yo, Sky? Dahil walang nakuhang sagot, kaya nagtawag na siya ng tulong. Ilang sandali pa, inaisugod ni Ocean si Sky sa ospital sa tulong ni Danilo na isa sa mga kapitbahay niya at naging kuya-kuyahan na rin niya. Nagpaalam din agad si Kuya Danilo sa kanya nang madala si Sky sa private room. Tumabi siya sa kamang kinahihigaan ni Sky at pinagmasdan to. Tama ang hinala niyang hindi maganda ang pakiramdam nito. Pumasok ang nurse para tanungin ang ilang impormasyon patungkol sa pasyente. Skyler George Cali Melendez. Iyan ang totoo niyang pangalan. Hindi ko alam ang address ni Sky. Sagot niya sa tanong ng nurse. Sa ilang buwan nilang pagsasama, wala siyang ibang alam kay Sky maliban na lang sa pangalan nito at isa ito sa nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya. Ilang sandali lang nang pumasok na rin ang doktor kaya hinarap niya ito. He needs rest. Masyadong stress ang pasyente kaya kailangan niyang iwasan muna ang mga bagay na nakapagbibigay sa kanya ng stress. Nabigla at nalungkot siya sa sinabi ng doktor. Stress na pala si Sky ay hindi niya man lang napansin kaagad. May mga sinabi pa ang doktor sa kanya na mataman niyang pinakinggan. Umalis na ang doktor kaya malaya na naman niyang pinagmasdan ang mukha ng binata. Sky, magpagaling ka na please. Mahina niyang bulong dito at hinalikan ito sa kamay. Habang naghahanda ng makakain si Ocean ay siya namang paggising ni Sky. Where am I? Kaagad na tanong nito sa kanya. Nasa ospital ka. Nawalan ka ng malay kanina kaya nagpatulong ako sa kapitbahay ko na buhatin ka para madala ka rito sa ospital. Paliwanag niya. Kamusta ang pakiramdam mo? Medyo mabigat ang katawan ko. Sabi ng doktor ay dahil daw yun sa stress. Imporma ni Ocean dito. Ang stress ba na yan ay dahil sa akin? Kasi simula nang magtrabaho ka sa convenience store, pansin kong walang kagana-gana mga kilos at salita mo. Hindi mo naman kailangang i-pressure ang sarili mo, Sky. Mula ngayon ayoko nang bumalik ka sa store, okay? Kung pwede, wag mo na rin akong puntahan lagi. Magpahinga ka na lang sa inyo. Naisip ni Ocean na siya ang dahilan kung kaya't naging ganto si Sky. Stressed ako sa isang bagay, karagatan. Hindi sa'yo. May problema sa kumpanya na kailangan kong solusyonan. Then gawan mo ng solusyon para naman hindi ka na ma-stress. Ginagawan ko naman na ng paraan. Huwag ka na mag-alala pa. Tigilan mo muna pakikipagkita sa akin. Mariing sabi niya sa lalaki. I can handle it naman kahit na magkita tayo. Hindi ako sasangayon sa nais mo, karagatan. Bakit man tigas ng ulo mo, Sky? Saang ulo bang tinutukoy mo? Pagbibiro nito. Hindi ako nakikipagbiruan. Huwag matigas ang ulo. Let's have a deal. Kung ikaw nakipag-deal sa akin noon, ako naman ang makikipag-deal sa iyo ngayon. Anong deal? Yun nga, wag muna tayong magkita. Wag muna tayong magsama. Sa oras na maayos mo na ang problemang kinakaharap mo sa kumpanya, bumalik tayo sa dati kung gusto mo. Basta ang priority ngayon ay ang problema mo. Kung hindi mo pa naaayos, kahit makita kita, hindi kita papansinin. Magiging estranghero ka muli sa akin. Ang harsh naman. Stranger talaga? Oo. Paano kung hindi ko kayang hindi ka makita ng isang araw? Paano kung hindi ko kayang hindi ka makausap ng isang araw? Anong gagawin ko? Dapat kayanin mo, Sky. Paano nga kung hindi ko nga kaya? Sky, bakit pa ang kulit mo?
Hindi mo naman ako obligasyon pero bakit dikit ka ng dikit sa akin? Dahil gusto ko. Bakit nga? Bored ka ba sa buhay? No, gusto ko lang nabantayan ka. Saan? And for what? Sa ibang lalaki, Ocean. Ano? Gulat niyang tanong. Gusto kita, Ocean. Mahal kita. Kaya kahit anong pagtataboy mo, hindi kita lulubayan. I will stick with you like a glue. Mahal mo ako? Oo nga, ikaw naman pala makulit eh. Paano? Ewan ko, basta unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita. At sinabi ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang mapunta ka sa iba. Kaya binabantayan kita. Ako ba? Hindi mo tatanungin kung gusto rin kita? Hindi, baka mamaya mali pa ang sagot mo. Atakihin pa ako sa puso. Susubuan mo ba ako niyang inanda mong pagkain na aking karagatan? Baling ito sa pagkain. Hindi, kaya mo naman sigurong kumain mag-isa. Hindi ka naman baldado. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang wala ka. Napabuntong hininga si Ocean. Talagang sinusubok siya ni Sky. Talagang sinusubok kung gaano katatag ang puso niya dahil sa mga oras na yon, bumibilis na naman ito sa pagtibok. Kulit. Sinubuan din naman niya ang binata. Siya nga pala, ang pangalan mo lang ang sinabi ko sa nurse dahil bukod sa may-ari ka ng Sky International Airlines, yun lang ang tanging alam ko sa'yo. Imporma niya dito. I'm sorry. Hindi mo naman kailangang sabihin yan. Hindi mo naman obligasyong sabihin sa akin ang lahat ng tungkol sa'yo. Sa totoo lang kasi, isa ka pa ring estranghero sa akin. Gayon din ako sa'yo. Mahirap magtiwala sa isang estranghero. Paano kung ang tinatawag mong estranghero ngayon ay hindi pala totoong estranghero sa buhay mo? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Ocean dito. Hindi ko alam kung bakit, pero nasasaktan ako ngayon na aking karagatan. Gusto ko ng malinaw na sagot, Sky. Saka na kapag kaya ko nang sabihin sa iyo ang lahat, Ocean. Mukhang hindi ako makakatulog ng mahimbing mamaya dahil sa mga sinabi mo, Sky. Matapos mong sabihin na mahal mo ko, ngayon naman ay mukhang may kailangan akong hulaan tungkol sa'yo. Pero ayos lang kung hindi ka pa handang sabihin. Huwag mo nang isipin yun. Kumain na lang tayo. Pagkatapos kumain ay saglit munang lumabas ng silid si Ocean para magpahangin. Iniisip niya kasi ang mga sinabi sa kanya ni Sky. May laman ang mga huli nitong sinabi sa kanya at wala siyang kahit na anong ideya. Pero sa totoo lang ay masaya siyang malaman na mahal siya nito. Kahit hindi niya alam kung sincere ba. Ni ayaw man lang siyang tanungin ng lalaking yun sa nararamdaman niya para dito. Kakaiba rin talaga si Sky. Kinabukasan ay nakalabas na rin si Sky mula sa ospital. Hindi na niya inabalang sabihin sa mga magulang ang nangyari. Okay na naman siya. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Sinunod niya ang hiling ni Ocean na wag muna itong puntahan. Masakit mang hindi ito makita pero tutupad siya sa usapan nila. Harold, sa tingin mo ba naaalala pa ako ni Ocean? Kinakabahang tanong ni Sky sa kaibigan. Niyaya niya itong kumain sa labas. Nasa loob na sila ng sasakyan at naghihintay na lumabas si Ocean sa tinitirhan nito. Hindi niya kasi natiis na hindi man lang silipin ng babaeng pinakamamahal. Sir, 2 linggo lang kayong hindi nakita. Malamang sa malamang naaalala ka pa niya. Masyado kang OA. Maliban na lang kung nagka-amnesia siya. Naiiling na sagot ni Harold sa kanya. Paano kung hindi na? Sampalin mo ng malakas at ng matauhan, sir. Kung ikaw kayang sampalin ko. Biro lang naman, sir. Ito naman hindi na mabiro. Nagtatampo na tuloy ako. Kailangan mo akong sayuin. Anong magandang salubong na salita sa kanya dahil matagal din kami hindi nagkita? Problemadong tanong sa kaibigan. Sir, lilinawin ko 2 linggo lang, sir. Hindi 2 dekada. OA ka naman sa matagal na hindi nagkita. Araw-araw na hindi ko siya makita ay parang 1 taon din yun, Harold. Palibhasa, hindi ka pa in love. Kung ganun sa 2 linggong yun ay 14 na taon kayong hindi nagkita. Grabe, sir ang tagal pala talaga. Biro nito. Manahimik ka na nga lang, pwede ba? Lalabas na ako. Hindi ko na siya hintayin lumabas pa. Kausapin mo muna ang sarili mo dyan. Lumabas na nga siya ng sasakyan at lumapit sa pintuan ng bahay ni Ocean. Bumuntong hininga muna siya bago kumatok. 3 katok ang ginawa niya. Kakatok pa sana siya ulit nang bumukas na ang pintuan. Nagkama ang kanila mga mata ng dalaga kaya hindi siya kaagad nakaimik.
Ano ang team song natin sakaling maging tayo? Bungad na tanong ni Sky kay Ocean nang magkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ano? Nalilitong tanong ni Ocean sa kanya. The Criminal by Britney Spears. Haha, hindi nakakatawa. Bakit ka ba narito? Ang sabi ko huwag ka munang paparito, di ba? Hindi naman kasi ako nagpapatawa. Napakamot ng ulo si Sky. Heto. Ano ang tawag sa ibong hindi lumilipad? Ano? Naiinit na tanong ni Ocean. Di nakadapo. Hindi pa rin nakakatawa, Sky. Sagutin mo nga ang tanong ko. Hindi pa rin ba? Ang alam ko kasi trivia yun, hindi joke. Pinaningkitan lang siya ng mga mata ni Ocean. Meron pa, hindi pa ako tapos, Ocean. Ano ang tawag kapag pinagsama ang karagatan at kalangitan? Sky, tantanan mo na ako, okay? Sabihin mo muna na ano. Pangungulit pa rin niya. Fine, ano? Di pag-ibig. Nakangiti niyang sagot. Aaminin ni Ocean na sa puntong magtama ang mga mata nila ay gusto nitong yakapin si Sky. Pero pinigilan niya ang sarili. Kahit ito ay nangungulila rin kay Sky. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Pilit na pinaporma ni Ocean ang boses nito para hindi mahalata ni Sky ang nararamdamang pagbilis ng tibok ng puso. Hindi ko pa naayos ang problema ko. Imporma niya kay Ocean. Then anong ginagawa mo rito? Hindi ba't may usapan tayo? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang hindi ka makita kaya nagpunta ako rito. Hindi ba't sinabi ko sa iyong kayanin mo? Alam ko, pero hindi ko nga kaya, Ocean. Para na akong mababaliw kakaisip sa'yo. Nahihirapan niyang pahayag. Hindi mo pa rin tinupad ang usapan natin, Sky. Alam mo ba kung bakit maulan this past few days? Hindi to joke Uunahan na kita, Ocean. Bakit? Dahil malungkot ang kalangitan. Lungkot ang namayani sa mga mata ni Ocean habang nakatitig kay Sky. Kailan pa naging malungkot ang kalangitan? Pilit na tanong ni Ocean sa lalaki. Simula nang hindi na sila nakita ng kanyang karagatan. Paano sila magkikita kung napakalayo naman nila sa isa't isa? Alam ni Sky na may malalim na pinahihiwatig ang sinabi ni Ocean. Gagawa sila ng paraan. Paano kung walang ibang paraan, Sky? Mayroon. Magkaharap nga tayo ngayon at napakalapit pa. Sumilay ang munting ngiti sa kanyang labi. Yan na bang ipinunta mo rito? Ang ibahagi ang corny jokes mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Ocean sa kanya. Hindi nga kasi ako nag-joke, Ocean. Hindi ba? Tumangot-tango si Sky kay Ocean. May trabaho ka ba ngayon? Tanong ni Sky rito. Day off ko. Labas naman tayo. Nasa labas na tayo, di ba? Hindi nakakatawa karagatan. Hindi naman kasi ako nagpapatawa. Duh. Alam ko, kinikilig kasi ako ngayon. Sabi ni Sky sabay kindot kay Ocean. Inikutan naman siya ng mga mata ng babae. Tatayo na lang ba tayo rito sa labas ng bahay? Tanong ni Ocean. So, sasama ka sa akin? Kumikislap ang mga matang tanong ni Sky. Oo na. Sumakay sila sa sasakyan ng binata. Saan mo ba ako dadalhin? Saan mo ba gusto? Bakit ako ang tinatanong mo? Ikaw ang nagyaya tapos ako ang tatanungin mo. Hindi rin ako sigurado kung saan kita dadalhin Baka may gusto kang puntahan, sabihin mo lang. Marami akong gustong puntahan. Marami? Sige, magbigay ka ng 80. Nagbigil ng tawa si Ocean. Heto ang namiss ni Ocean, ang mga corny jokes ni Sky at ang kabaliwan nito. Natutuwa siya sa sense of humor nito. Sir, sana pinag-usapan niyo ang tungkol dyan bago kayo sumakay rito, no? Singit ni Harold sa usapan ng dalawa. Harold, panira ka ng trip. Sa susunod kaming dalawa na lang ni Ocean na mag-explore. Bawal ang third wheel. Ang sama mo sa akin, sir. Hindi porket kasama mo ng taong mahal mo ngayon, pwede mo na akong ganyanin. Sa tabing dagat na lang kaya tayo, kalangitan. Matagal na akong hindi nakakapunta ron. Suwestyon ni Ocean kay Sky. Yeah, sure. Mabilis na pagpayag ng binata. Isang oras ang naging biyahe nila papunta sa pinakamalapit na tabing dagat. Nalanghap kaagad nila ang simoy ng hangin mula sa karagatan. May masarap na restaurant malapit dito. Kumain muna tayo bago mamasyal. Imporma ni Sky kay Ocean. Naglakad na sila sa buhanginan at sa hindi kalayuan ay tanaw na nila ang isang seafood restaurant. Si Harold na may nakasunod lang sa kanilang dalawa.
Pagkatapos nilang kumain ay iniwan na muna sila ni Harold. Naisipang umupo muna ni Sky at Ocean sa may buhanginan, pero bago tuluyang makaupo ay naglagay muna si Sky ng sapin na hiniram sa may-ari ng kinainan nilang restaurant. "Madalas ka bang magpunta rito?" tanong ni Ocean kay Sky. Hindi naman. Masyado akong busy sa kumpanya para magpunta pa sa iba't ibang lugar. Pero kung gusto ko talaga magpahinga, nagpupunta talaga ako sa mga ganitong klaseng lugar. Nakakawala kasi ng stress. Sagot ni Sky habang nakatingin sa malinaw na karagatan. "Sino naman ang kasama mo?" Wala. "We, Wala nga. Ito naman nagsiselos agad. Huwag kang magselos. Ikaw lang naman ang mahal ko at laman laman ng ano?" ng intestine ko. "So ano ako, dumi?" Dumi ba ang laman ng intestine? Balik tanong niya kay Ocean. Nakibit balikat si Ocean. "Hindi rin ako sigurado. Search mo na lang sa Google." Saglit silang natahimik habang pinagmamasdan ng kumikinang na karagatan. "Ang ganda," sambit ni Ocean habang nakatitig sa dagat. Sobrang ganda. Wika ni Sky habang nakatingin naman kay Ocean. "Ng dagat?" Hindi. Ang ganda mo. Seryosang wika ni Sky habang nasa babae pa rin ang paningin. "May tanong ako," wika ni Ocean. Ano yun? "Kapag ba lumangoy ako sa dagat, Ocean pa rin ba ang tawag sa akin?" Napangiti si Sky. Abay, nahahawa ka na rin ba sa akin? "Sagutin mo muna kasi ako." Hirap naman kasi ng tanong mo. "Sagutin mo na lang kasi." Oo na po. Kapag lumangoy ko sa dagat, syempre Ocean ka pa rin kasi yan ang pangalan mo. Nag-expect ako ng mas malalim na sagot, Sky. Huwag kang mag-expect at nang hindi ka masaktan, Ocean. May laman na sabi niya. "Humuhugot ka na ba sa lagay na yan? Broken-hearted ka ba ngayon?" Hindi ah. Bakit naman ako magiging broken-hearted kung kasama ko ngayon ang karagatan ko? Sobrang saya ko nga sa totoo lang. Pumesto si Ocean at mas lalong lumapit kay Sky para maipatong ang ulo sa balikat ng binata. Ipinulupot din ito ang mga braso sa kanang braso ni Sky. Hindi ka ba naiinitan dahil sa sikat ng araw? Tanong ni Sky. Umiling-iling ito bilang sagot. Lihim na napangiti na lang si Sky habang pareho silang nakatitig sa magandang tanawin na nasa kanilang harapan. Buti na lang talaga wala kang ibang pangalan bukod sa Ocean. Panimula ni Sky. Kasi kung nagkataon, baka naging Pacific Ocean ka. Biro ni Sky sa babae. Paano mo nalamang isa lang ang pangalan ko? Halata ang gulat na namayani sa mukha ni Sky, kaya hindi siya kaagad nakapagsalita. Hinulaan ko lang. Manghuhula kasi ako sa past life ko. At saka Ocean pa lang naman ang pagpapakilala mo sa akin, hindi ba? Paliwanag pa ni Sky. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Sky? Ano namang ibig mo sabihin? Sa tingin ko kasi may inililihim ka sa akin eh. Kung mayroon man, malalaman mo yun sa takdang panahon. Seryoso niyang sabi kay Ocean. Alam mo bang pinapa-overthink mo ako sa mga paganyan mo? Ang sakit mo sa bangsa, nakakapikon ka na. Sinulya pa ni Sky ang noo ni Ocean. Wala ka namang bangsa. Huwag mo muna akong kausapin, Sky. Naiirita na ako sa'yo. Hindi ka ba talaga magseseryoso? Tinawanan lang naman ito ng binata. Malalaman mo rin kung sino ka ba talaga sa buhay ko, aking karagatan. Hintayin mo lang. Bulong ni Sky sa isip. Ayaw muna niyang sabihin sa babae. Nakumpirma na kasi niya na si Ocean at ang dalagitang minahal niya sa unang kita pa lang sa Mindanao ay iisa. Kaya nga napakasaya niya. Pero saka na niya sasabihin dito kapag maayos na ang lagay ng kumpanya niya. Makalipas ang isang oras ay nagkayayaan na rin silang umuwi. Isang araw ay kailangan munang lumabas ng bansa ni Sky. Kailangan siya para pamahalaan ang kanilang kumpanya roon. Naayos na rin naman niya ang problema niya sa kanilang kumpanya. Umangat na ulit ang sales ng Sky International Airlines. Bago umalis ay tinungo muna niya ang tinitirhan ni Ocean. Tamang-tama ang kanyang pagdating dahil inilalabas ni Ocean ang mga basura nito. Nagulat pa ang babae nang makita siya. May ilang na nadarama si Sky habang kaharap si Ocean. Pakiramdam niya itong unang beses nilang pagkikita. May sasabihin lang sana ako sa iyo, Ocean, kaya nandito ako. Panimula niya. Ano yun?
I just want to tell you na aalis muna ako papunta sa ibang bansa. I will be managing our business there. Kailangan ko munang umalis ng ilang buwan. Or it could take a year, sadly. Biglang kumirot ang puso ni Ocean dahil sa narinig. Ibig sabihin na hindi na muna nito makikita at makakasama si Sky. Well, hindi lang 1, 2 o 3 buwan. Maaari ding umabot ng taon. Hindi nito ipinahalata ang kalungkutang nararamdaman nito sa pag-alis ni Sky. Good luck, at saka mag-iingat ka, sabi lang ni Ocean. Lumapit si Sky sa kinaroroonan nito. Mahal kita, Ocean. Alam mo yan. Mga siritang hindi na ikinagulantang ni Ocean. Don't worry. I won't beg for your love, Karagatan. Hindi pa rin kita tatanungin kung mahal mo rin ako dahil aalis ako. Pero pagbalik ko, kukunin ko na ang kasagutan mo. Basta tandaan mo lang na mahal kita. Sinakop ng mga palad niya ang magkabilang pisngi ni Ocean at hinalikan niya ito sa noo. Sa noo muna ngayon. Sa pagbalik ko sa mga labi na kita hahalikan. Mag-iingat ka palagi, Karagatan ko. Bilin niya kay Ocean bago tuluyang umalis. Walang namutawing salita mula kay Ocean. Para itong natuod sa kinatatayuan at tinitigan na lang si Sky na papalayo. Magmula nang umalis si Sky ay parang bumalik sa dati si Ocean at tiniis niya ang pangungulila sa lalaki dahil palagi nakatatak sa isipan niyang mabilis lang naman ang ilang buwan. Hindi niya alam kung bakit hinihintay din niya ang pagbabalik nito. Siguro ay dahil gusto niyang masagot na ito na mahal din niya ito. Isang araw habang break time sa trabaho ay may nag-text sa kanyang numero. Binasa niya yon. See you soon, aking Karagatan. Unknown number man ay alam na alam niya kung sino ang nag-text sa kanya. Wala namang ibang taong tumatawag sa kanya ng ganoon, kundi si Sky lang. Ang kanyang kalangitan na 10 buwan niyang hindi nakita o nakausap man lang. Napangiti siya dahil alam niyang malapit na silang makita. Excited na siyang makita itong muli. Ngunit sadyang mapaglaro talaga si Tadhana nang mapanood niya sa telebisyon ang balitang hindi niya inaasahang mangyari. Napasalampak siya sa sahig nang mabasa ang nakasulat sa TV screen. Isang private plane ang bumagsak, 3 ang patay. At tuluyan ang gumuho ang kanyang mundo nang mabasa na isa sa mga sakay nito ay ang kanyang kalangitan. Sky, Sky, nangako ka sa akin na babalik ka. Hindi ko pa nasasabi sa iyo na mahal kita. Mahal na mahal kita. Humahagulgol na wika ni Ocean habang sapo-sapo ang naninikip na dibdib. Agad na nagpunta si Ocean sa ospital kung saan dinala ang mga labi ng mga nakasakay sa private plane. Para na siyang hihimatayin sa isiping wala ng buhay ang lalaking mahal niya. Sky! Sky! Tawag niya sa pangalan ng lalaki. Para na siyang baliw. Mabuti na lang at nakita siya ni Harold. Ocean, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Harold sa kanya. Si Sky, nasan siya? Please sabihin mong buhay pa siya. Ocean, kumalma ka. Walang nangyaring masama kay Sky. Mali ang naibigay na impormasyon. Dahil hindi si Sky ang sakay ng private plane na yon. Nasa office si Sky. Kagabi pa siya nandito sa Pilipinas. Napaaga ang uwi niya. Narito ako dahil pinapunta ako ni Sky dito para asikasuhin ang bangkay ng dating pilot ng Sky Airlines. Gustong tumulong ni Sky sa naiwang pamilya ni Captain. Paliwanag ni Harold sa kanya. Malungkot man para sa sinapit ng mga nasawi, pero sa narinig ay nakahinga siya ng maluwag at nawala ang lahat ng kaba at pangamba niya para kay Sky. Pagkatapos makausap ni Harold ang pamilya ng piloto, ay pinuntahan nila ni Ocean sa opisina si Sky. Agad na niyakap ng dalaga si Sky nang masilayan. God, akala ko mawawala ka na sa akin, Sky. Umiiyak na wika niya sa binata. Shh, tahan na. Wala namang masamang nangyari sa akin eh. Mahal na mahal kita, Karagatan ko. Mahal na mahal. Kaya lagi ako nag-iingat. Nakangiting wika ni Sky sa kanya. Nagkatitigan sila at ilang sandali pa ay magkahinang na ang kanilang mga labi. Yun na ba ang matagal mo ng sagot, Ocean? Tumango ang dalaga. Oo, kung pinasasagot mo lang sana ako noon pa, matagal mo na sanang alam na mahal din kita, Sky. I love you. Salamat at nagbalik ka. Oh my Karagatan, I love you more and more. Kung alam mo lang kung gaano kita na-miss, pinaaga ko ang flight ko para lang makita ka agad. Promise na hindi na ako aalis ng ganun katagal. 1 year later.
Dala-dala ni Ocean ng isang bouquet ng bulaklak dahil mahalaga ngayon ang araw na ito. Graduation day ng kapatid niyang babae. Umuwi muna siya ng Mindanao para umattend sa pagtatapos ng kapatid. Pumesto na silang lahat kasama ang kanyang mga magulang at 2 pa niyang kapatid. Tiningnan niya ang oras at ilang minuto na lang ay magsisimula na ang seremonya. 2 minuto bago magsimula ay napatingin siya nang makita ang papalapit na figura ni Sky. Kanina pa niya ito hinihintay. Nangako ito na dadalo sa graduation. Buti naman at umabot. Pagkatapos ng graduation ceremony, ay nagkasarilinan sila ni Sky at Ocean. Malapit sa dagat ang bahay ni na Ocean, kaya dinala niya roon ang binata na ngayon ay 1 taon na niyang nobyo. Boto rin dito ang pamilya niya, kaya masaya siya na walang balakid sa kanilang relasyon. Nakilala na rin niya ang pamilya ni Sky at wala rin namang tutol ang mga ito sa kanila. Oo nga pala, Sky. May lihim ka pa sa akin, hindi ba? Pareha silang nakatanaw sa asul na dagat. Umupo sila sa malaking bato na naroon. Akala ko nakalimutan mo na yun. Bakit ko naman kakalimutan? Kailangan mo nang linawin sa akin ngayon ng lahat. 1 taon na mahigit yun. Hinihintay ko lang na magkusa kang magsabi. Saan mo ba akong gustong magumpisa? Sa kung coincidence ba talaga ang pagkikita natin o planado mo talaga? Okay. I'll ask you first. Wala ka ba talaga naaalala? Hindi ko alam. Wala akong ideya sa sinasabi mo, Sky. Okay, ikukwento ko na lang sa'yo. Nagsimula na nga magkwento si Sky kay Ocean. 14 years ago nang makilala ko ang isang babaeng teenager. Well, pareho kaming teenager that time. 13 years old siya at ako naman ay 14. Unang kita namin was during summer vacation. Nasa Mindanao kami ng family ko that time. Which is doon siya nakatira yung teenager. We've met sa isang charity event where my parents were the major shareholders. That time, one girl caught my eyes. She's so simple, yet there was something inside of me that I can't explain. The feeling of, I don't know yet. Nilapitan ko siya. She was playing with some kids. Kaya doon ko nasilayan ang kanyang matamis na ngiti. And those sparkly eyes that I always remember. Lumingon si Sky sa nobya at ngumiti ng matamis saka nagpatuloy sa pagkakwento. Nag-usap kami ng batang yun. I asked her name and I told her mine. Sa pagkakatanda ko, all I did during those conversations was smile. I smiled every time she speak. I smiled every time our eyes met. I smiled every time she does cute gestures. Bata pa lang ako nun kaya hindi ko pa masyadong naiintindihan ang sinasabi nilang pag-ibig. Pero alam ko na gustong-gusto kong dalagitang yun. At pinangarap ko agad siyang makasama sa future ko. Huminga ng malalim si Sky. Marami pang kinuwento si Sky na mataman lang pinakikinggan ni Ocean. Anong nangyari sa dalagita? Nakita ba ulit kayo? Yes. Those sparkly eyes I've seen 14 years ago ay muli ko nasilayan sa hindi inaasahang pagkakataon. Kahit ang nunal niya sa noo ay tandang-tanda ko. And there she is now. Katabi ko. Nahahawakan. Natititigan at nakakausap. At higit sa lahat, natugunan niya ang pagmamahal ko sa kanya. Nilingon nila ang isa't isa. George? Hindi makapaniwala ang tawag ni Ocean sa pangalan ni Sky na ipinakilala nito sa dalaga noong mga bata pa sila. There, you remembered my Ocean. At sa tanong mo kung coincidence ba ang pagkikita natin noon sa Maynila, my answer is yes. I'm sorry kung napagbintangan kita noon. Pero naisip ko rin na dahil sa relo ko, muli tayong pinagtagpo. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Sa sobrang saya ko rin sa piling mo na wala na sa isip kong ikwento sa'yo na bata pa lang, magkakilala na tayo. It's okay. I'm sorry din kung hindi kita agad nakilala. The only name I remembered kasi is George. Hindi ko alam na Skyler pala ang first name mo. Hindi ko rin alam ang apelido mo. It's okay. At least now you remember. Sapat na sa akin hindi mo pala nakalimutan ng George na nakilala mo noon. Hinalikan nito ang noo niya. Hindi ako sumuko. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Araw-araw kong pinagdarasal na magkita tayo ulit. At sinabi ko noon na sa pagtatagpo nating muli, asahan mong hindi na tayo magkakalayo pa. Nagagalak akong makasama muli ang aking unang pag-ibig. Ang una at ang magiging huli. My greatest love. Madamdaming pahayag ni Sky sa kanya. Masaya din ako at natagpuan mo ako. Hindi man naging maganda ang una nating pagkikita, sa huli tayo pa rin ang tinadhana.
Mahal na mahal kita, Ocean. I know this is so sudden, but I think this is the right time to do it. Bigla ay lumuhod si Sky sa harapan ng nobya at may inilabas na singsing mula sa bulsa. Will you be my wife and the mother of our children, love? Yes, Sky. Mahal na mahal kita. Kaya handa akong pakasalan ka, aking kalangitan. Mabilis na isinuot ni Sky ang singsing sa daliri ni Ocean at hinalikan ito sa labi. Ilang saglit pa ay nagsulputan na ang pamilya ni Ocean at ang labis na ikinagulat niya ay naroon din ang pamilya ni Sky. Plananan mo lahat ng to, love? Tanong niya sa nobyo. Oo, nung isang buwan ko pa kinausap ang mga parents natin about this. Sinuggest ng kapatid mo na isabay sa graduation niya para hindi mo mahalata. Thank you, my future wife. Makalipas ang 3 buwan ay nagpakasal sina Ocean at Sky. Bago sila ikinasal ay napatawad na rin ni Sky ang kaibigang si Sophie. Masaya ito para sa kanila. Si Ocean ang nagpayo kay Sky na kalimutan na ang nakaraan dahil mga bata pa naman noon ang magkaibigan. Sa 5 buwan ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay nagdalang tao si Ocean. Kaya naman labis-labis ang kanilang kaligayahan at excitement sa paparating nilang baby. Matagal man ang panahon ng kanilang pagkakalayo ay sila pa rin ang pinagtagpo. Patunay na kapag kayo talaga ang itinadhana, pagtatagpuin at pagtatagpuin kayong muli upang pagbukulodin at bigyan ng happy ending. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.